Formal ng hinamon ng defense team ni FPRRD ang jurisdiction ng ICC. Ang Malacanang naman, hands-off pa rin daw sa kaso ng dating Pangulo. Yan ang agenda report ni Hannah T. Hindi na lang sa mga pahayag, kundi sa loob mismo ng hukuman, nilabanan ng kampo ni FPRRD ang ICC. Pinababasura na ng depensa ang kasong isinampa laban sa dating Pangulo dahil sa kawalan ng jurisdiction. Sa isang 38-page document, formal na nilang kinwestiyon ang kapangyarihan ng ICC na ituloy ang kaso at hiniling ang agarang pagpapalaya kay FPRRD. Giit ng defense team, wala nang saklaw ang ICC sa Pilipinas nang simula ng investigasyon sa kasong crimes against humanity. Kumalas ang Pilipinas sa ICC noong March 2019, pero ang opisyal na pagpapahintulot sa investigasyon ng ICC lumabas lang noong September 2021. Kaya naman, wala na raw legal basis para ituloy ang kaso. I think it's a compelling argument, but the ultimate arbiters of that argument are the judges themselves. Okay. And it's not for me to tell them how to find, ultimately, what they believe is the correct decision, the correct judgment. I hope they will accept my argument. Pero una nang nilinaw ng ICC na pwedeng ipagpatuloy ang mga kasong nasimulan habang miyembro pa nito ang isang bansa. Batayan sa Article 127, Section 2 ng Rome Statute na nagsasabing ang pagkalas sa ICC ay hindi makakaapekto sa mga usaping nakaraffle na sa korte bago mag-take effect ang withdrawal. Sa kaso ni Duterte, ang alleged crimes ay naganap mula 2011 hanggang 2019, panahong miyembro pa ang Pilipinas ng ICC. Binanggit din ng depensa ang mga kaso ng Burundi at Abdalrahman. Dito, inapprove muna ng ICC ang investigasyon nila bago kumalas sa korte ang mga bansa. Di raw ito pareho sa kaso ni Duterte na nag-withdraw muna ang Pinas bago nagkasa ng investigasyon. Sa ngayon, wala pang desisyon ng pre-trial chamber sa hinihinging pagbasura ng kaso. Kapag pinabura ng ICC judges ang depensa, posibleng maibasura na ang kaso sa early stage pa lang na ito. Pero kung hindi, uusad ito sa confirmation of charges, ang next step para sa formal na paglilitis kay FPRRD. Nananatili namang hands-off ang Malacanang sa kaso ng dating Pangulo. Kung ang depensa nila ay walang jurisdiction ng ICC, then that's part of due process. Let them be. At kung ano ang magiging tugon po dito ng ICC, nasa kamay na po yan ng ICC. Nang tanungin kung posible bang humina ang kaso dahil sa non-involvement ng palasyo, di pa rin daw ito manghihimasok dahil ilang beses na raw nabanggit na di makikipag-cooperate ang Pinas sa ICC. Para sa agenda, Hannah T, Billionario News Channel.